Dear 2025, anong ginawa mo? Oh my gosh. 2025 is the year na pinatunayan sa akin ng Diyos that He can provide everything I need. And He is faithful kahit na hindi ako naging faithful totally. Pinatunayan sa akin ng Diyos na siya ang may control ng lahat. I lost someone very special and dear to my heart. Nawala siya, then I'm questioning God why, bakit nangyari to, bakit maaga. Pero pinatunayan niyang He is in control at pinarealize niya sa akin, hindi niya lahat i-reveal agad-agad sa atin ng isang bagsakan lang yung gusto nating malaman. Pinatunayan ng Diyos na mayroong proseso sa buhay. Pinatunayan ng Diyos na mas magaling siya kaysa mas magaling ako. Na yung galing ko ay wala, pero ang galing ng Diyos ay higit pa sa inaakala natin. Pinatunayan niya na kapag faithful ka sa Kanya, mas magiging faithful pa siya. Pinatunayan niya yung pagpapatawad niya ay walang hanggan habang tayo ay mayroon pang season ng pananampalataya. Pinatunayan ng Diyos na siya lang yung mas kailangan ko kaysa sa kung sino man. Pinatunayan ng Diyos that He is only one who can complete me, who can satisfy me. Pinatunayan ng Diyos na He is in control. Yun yung bottom line ng 2025 ko. Ikaw, kamusta ang naging 2025 mo? Ano ang naging pagpapakilala ng Diyos sa buhay mo? Pwede mo yang i-comment sa ating comment section. At kung may tanong ka, pwede mong tanongin. Since this is Payo Center, my dear, you can ask any question na pwede nating sagutin. So, Payo means advices. And it is in the Word of God that God commanded us to be an encourager sa ibang tao. That's why we have Payo Center. So, maraming salamat. Samahan nawa tayo ng Diyos ngayong 2026 sa ating buhay. Actually, He is always with us. Nasa iyo lang kung isasama mo siya sa lahat ng hakbang at plano mo sa buhay. Yan lang, and God bless.